Hello mga kabayan, kamusta kayo magandang buhay? Welcome po sa aking YouTube channel, Annalisa Reality Vlog. Ngayon po, bibigay lang ho ako ng kasagutan dito sa isang comment kay Ma'am Amy Bayogo. Kasi meron ho siyang tinatanong sa akin, kaya sasagutin ko po ito. At sa dulo po ng aking video, magsa-shoutout po ako. Yung mga naabutan ko pong nag-comment dito sa huling video na aking ginawa, na in-upload ko yung patungkol kay Jonathan na nag-iba yung kanyang tono, yung kanyang kanta sa kanyang mga sinabi doon sa barangay nung nakauwi na siya. Pero bago yun, ipaparinig ko rin po para kay Ma'am Amy Bayogo kung bakit ko nasabi ito na ginagamit lang si Jonathan tungkol dito sa kanyang YouTube channel. Ipaparinig ko po sa inyo kung saan nanggaling, saan ako kumuha ng hugot. Kaya nabanggit ko po yun. Kasi hindi ako basta-basta magre-reaction ng ganun kung wala po akong katibayan. So bagong lahat, shoutout po sa ating pinuno, Ka-Business Official, Papa Dins TV, and Ka-Business Family. Ganyan na rin po yung aking mga kasamahang mga reactors at saka yung mga kagwangs po. So ito na ho yun. Ang sabi ni Ma'am, babasahin ko lang po ito according sa kanyang pagkakatype. Pero i-attach ko na lang po ito dito sa aking screen pag tapos na. Or itatabi ko po siya. So ito po yung tanong sa akin ni Ma'am Amy Bayogo. Shout out po. Paano nyo po naman nasabi na ginamit ONG siya ni Renji kaya ginawa ng YTC si Joe? Tama naman po sila doon kapag kumita na si Joe, hindi na kailangan na tulungan pa pinansyal. Yun po yung comment niya. So, paano ko daw nasabi na ginamit lang nang nag-create ng YouTube channel to si Jonathan. So, ito po yung source ko. Ma'am, pakinggan nyo po. Kaya po ako nakarating doon, kaya po ako nag-reaction ng ganun, na ginamit lang niya kasi yung mga credentials. So, ito po yun. Pakinggan nyo po. Ito. Wait. Sandali. Umpisahan natin. Okay, sandali lang po. Kasi maganda yung Tsaka tama po na dahil ako ang gumawa ng YouTube channel, ID ko ang ginamit ko, hindi ko pwedeng ipagsabi kay kanino yung password. Ako po mapapahamak kasi ID ko yun Kahit ako sa LB, hindi niya alam ang password ng YouTube channel ni Jonathan Akin lang po yan na password, akin po na ID. Kasi mali yun po usapan namin na libangan po talaga nila magkina ng YouTube. Panood nila ng YouTube. Sa katunayan nga po, yun lang po kalibangan nila mag-ina. Tsaka tama po na... So ayun po Ma'am Amy, dito po ako kumuha. So kaya ko sinabi yon na ginagamit lang niya kasi ang YouTube channel ni Jonathan wala po siyang access. Malinaw po yung sinabi dito nung nag-create, kilala niyo po yung boses niya. Sa kanya po yung sa kanya po yung ID. Kahit po yung asawa niya hindi alam ang password. So, ang control po talaga ng YouTube channel ni Jonathan nandito. At saka bakit ang gusto talaga nito, tuloy-tuloy na mag-vlog si Jonathan. Ito lang po, na-imagine ko lang, kumbaga nag-advance thinking lang po ako. Ayaw niya lang kasing si Jonathan kahit ayaw na niya mag-YouTube Pero, inaano na ito na ituloy-tuloy mo. Kasi sayang, sa inyo naman yun binuboyo, niluloko si Jonathan. Hindi ho kay Jonathan ang YouTube channel. Pinangalan nyo lang. Kasi siya nga ang may control. Pwede niyang baguhin lahat. Yun, tama po sinasabi ko. Pwede niyang baguhin lahat ang pangalan. So baka mamaya, ito, opinion ko lang. No? Halimbawa na monetize na. Baka mamaya, sige Jonathan, huwag ka nang YouTube channel kasi ganito, ganon. Di palitan na yung pangalan. Malalaman pa ba natin yon? Diba? Hindi po kay Jonathan, pangalan lang. Sa kanya ang kontrol At mahirapan na yung baguhin pa. Example po yung nangyari kay Kuya Damulag, Ma'am Amy, kung nag-alala niyo si Kuya Damulag, yung kagwang ngayon ni Pinuno Ka-Business na bumalik. Diba meron siyang YouTube channel nung bumalik siya sa Ka-Business. Iba ang nag-create, iba yung gumawa. So nung time na monetize na siya, apply na nila Papa Dins. Hindi ma-approve. Bakit po? Kasi hindi siya nag-create. Wala sa kanya ang control. Hindi sa kanya. Pangalan lang. So, anong nangyari? Di ba nag-create ng panibago si Papa Dins ginawaan? So, kay Kuya Damo na lahat.
mga pangalan, lahat-lahat kay Kuya Dam muna, pati mga ID kay Kuya Dam muna. So yun po yung pinupunto ko dito. Kaya itong YouTube channel ni Jonathan, ginagamit lang ko si Jonathan yan. Mamaya pag marami-rami na yung subscriber, pag alam naman natin na limitado yung kaalaman ni Jonathan, edi pag binitawan ni Jonathan yung kanyang YouTube channel, meron nang sasalo. Biruin mo hindi alam ng asawa niya yung password. Saan ka nun? O diba? So kayo na bahalang umintindi. Basta ako paninindigan ko na ginagamit si Jonathan dito sa kanyang YouTube channel. Maliban sa maraming paraan ng paggamit nila kay Jonathan Ginagamit nila para masira si ka-business. Kasi nga maraming habang binablog nila si Jonathan, maraming nagbabash kay ka-business doon dahil pinabayaan nga si Jonathan. Pagkatapos ngayon pa yung nangyari, ikinonect pa kay ka-business. So, ito si Jonathan talaga ang panira sa ka-business. Kaya dapat ito talaga alisin na Hindi na siya magandang impluensya sa ka-business. Sakit sa ulo siya. Siya yung naghahatak kay pinuno ka-business pababa. Si Jonathan, hindi po kaming mga reactors. Bakit kasi dinidiin yung kami ng mga reactors na kami ang sumisira sa ka-business? Ito na nga ang linaw-linaw ni Jonathan Siya ang naninira dahil si Jonathan ginagamit kaya nasisira yung ka-business. Yun po yung katotohanan doon. Aminin nyo na po talaga. Yung mga nandyan na hindi, yung mga sarado yung isipan. Pilit nyo kaming idinidiin ng mga reactors. Kami ang naninira, hindi po kami. Si Jonathan at yung mga taong gumagamit sa kanya. So alam nyo na yung kung sino. So yun lang po. Ma'am Emmy, siguro po nasagot ko na yung katanungan ninyo kung bakit ko sinabi yun na ginagamit si Jonathan. So malinaw po yung sinabi na ID niya. Hindi alam din ng asawa niya yung password. Siya lang ang may control. So ibig sabihin, say si Jonathan dito sa kanyang YouTube channel. Pangalan lang yun. Anytime pwede siyang tanggalin. Wala sa kanya yung control. So good luck Jonathan. So shout out po at maraming salamat sa bagong pasok sa aking munting kubo. Shout out po kay Kabayan Ida Larda, Kabayan Girly Alayakyak, sorry po. Ma'am Kabayan Merlina Nakajima, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Ruth, Canada. Shoutout din po kay Baby Carol Tolentino. Dindin Mix Vlog, shoutout po. Nanay Ems Mix Vlog, shoutout po. Ma'am LB De Leon, shoutout po. Maridel Ludubisi or Ludubais, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Merly Pitogo. Ma'am Merlin Machuca, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Angela Antonio, Jocelyn Yeban, Elna Candelario Channel, shoutout po Ma'am. Larry Vergara, shoutout po. Saturnina Makinoso, shoutout. Estela Miller, shoutout po. Norma Cruz, shoutout po Ma'am. Kabayan Mia Bumanlag, shoutout po. Taga Cebu po siya. Teresita Telesforo, shoutout. Carmen Valencia, Leslie Lasigan, Lian Ablasa, shoutout po. Vicenta Santos, shoutout din po. RJ Bringos, shoutout po Kabayan. Kahit negative ang komento mo sa akin, okay lang po. I appreciate, salamat sa pagbisita. Best friend Italy, salamat din po, shoutout. Kabayan si Pascual, shoutout. Christian Duyab, shoutout po. Ate Ninette Aricta, shoutout po. Ate M Scords ng Kalamba, shoutout po. Lotlot Vlog, shoutout po. Guts L Torrillo, shoutout Kabayan. And Leticia Mamaklay, shoutout din po. Glyceria Pakaira, ma'am, shoutout po. Nancy Sotelo, shoutout po. Salamat sa suporta sa aking Kabayan. God bless po. Ida Larda, shoutout din po. Tisha Dapigan, shoutout. And Rebecca, shoutout po. Sa aking pinsan, most tradition, shoutout dahil sa iyong pamilya, mga anak. And Ate Marilyn, shoutout po. Ma'am Marilyn Cabanilla, shoutout po. Jessie Lucas, shoutout. Tsaka yung iba pa ho, dyan. Sino pa ba? Kalimutan ko na yung iba. Pag may listahan na lang ako. So, yun na po muna kasi mahaba-haba na rin ito. So, sana nasagot ko po ang katanungan ni Ma'am Emmy. Yun lang po. Ingat po tayong lahat. To God be the glory.